Okay, a blessed night sa lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid. At this point, dahil ang time natin ay mabilis lamang, ipipinpoint lamang po natin yung mga mahalaga lamang na mga points to consider why we have reasons to believe that Jesus really died by means of crucifixion. Kasi titingnan po natin mga evidence ito not only based on what the Bible says, although we believe in the Bible as God's word, as reliable as well. Kumbaga, titignan natin based also in other sources na nagpapatunay din dyan. And kung maabutan man tayo ng oras o maybe on the rebuttal period, ipipinpoint natin yung isa sa mga masasabi na theological problem sa position ng Islam. So first and foremost, tingnan po natin mga evidence for the death of Jesus on the cross. Take note po, kung halimbawa ma-insert later yung resurrection, ibabanggitin ko. Pero mag-focus po muna tayo sa pinaka-main topic. Una sa lahat, ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay nakapredict na po sa Old Testament at mismo sa kanyang mga salita. Kung mapapansin po natin, for example, Matthew 17 verse 22 to 23, Luke chapter 18 verse 31 to 32, and John chapter 2 verse 19 to 21, ipinahiwatig sa atin ng Panginoong Jesus that He will die and on the third day, He will rise up. So ipinipunto niya na yung sinabi niya na pinipredict niya talaga that Jesus will die on by means of crucifixion as well. Bukod pa dito, maging ang mga prophets sa Old Testament, ipinahiwatig talaga na ang Mesiyas na to, na siyang tinutukoy ay ang Panginoong Jesus, He will die by means of the said execution. Yun nga, mababasa sa Psalm 22, Isaiah 53, Daniel 9 verse 26, and Zechariah 12 verse 10. So yan po yung mga points po na nakukonsidera dyan. Pangalawa po sa lahat, ang execution kay Kristo sa krus ay nai-report sa iba't ibang mga non-Christian sources. Bukod po sa 4 gospel accounts at sa mga sulatin sa New Testament accounts, all of which were written in the 1st century, yung nangyaring kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay nai-report din ng mga ancient non-Christian sources. Take note po, hindi po ito mga masasabing friendship ng Christianity. Josephus, Tacitus, Lucian, Marabar Serapion, and more of them, they are not Christians and yet it even recognized talaga na mayroon talagang nangyaring pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Also, pangatlo, the probability of surviving crucifixion was very low. Bakit po? Una pa lamang po sa, kung napanood nyo for example yung The Passion of the Christ, lalo sa scourging, makikita po natin yung pinaghampas kay Kristo doon sa kanyang likod. Yung tinatawag na flagrum na merong mga, yung latigo na makikita talaga yung mga buto-buto at saka bakal na kung saan pag hinampas yan sa likod, ironically, talagang magkakasugat-sugat talaga yan. Kumbaga, magbubunsod pa nga ng blood loss niyan. At bukod dyan, actual talagang nagganap yung tinatawag na crucifixion na kung saan kahit ang Journal of American Medical Association, ipinatotohanan talaga medically that Jesus really died by crucifixion. Lalo yung sa pagkakaayos ng naturang cross at iba pa. Hanggang sa siya ay sinaksak sa tagiliran na kung saan ipinapahiwatig doon na yung naturang spear ay natusok mismo sa pericardium ng kanyang puso. Also, even if Jesus had somehow managed to survive crucifixion, sorry po sa mga aso sa paligid ko. But anyway, let's continue. Even if Jesus had somehow managed to survive crucifixion, hindi po ito makukumbinsi yung mga apostol dyan na siya ay muling nabuhay. Bakit? Isipin natin na, let's say na nakasurvive si Jesus sa crucifixion. Diba? And then at the end of the day, syempre, makukumbinsi ba itong mga apostol niya na sinabi na Jesus had really risen from the dead? Malabo. Kasi imbes na maniniwala ang mga apostol niya, abay sasabihin ng mga apostol marahil, ipapadala siya sa doktor, ipapadala sa emergency room. Actually, kung tutusin sa mga evidence pong yan, bukod sa na siyang kinukumpirma po sa atin ng New Testament accounts, pinapahiwatig talaga that Jesus really died on the cross. Anyway, bukod pa dito, kahit ang mga critical scholars ay nagpapahiwatig talaga, pinatotohanan based on those facts that Jesus really died by means of crucifixion. Mag-mention lang po ako. Greg Luderman, na isang atheist, sabi niya, Jesus' death as a consequence of crucifixion is indisputable. Mula naman kay
John Dominic Crossan na siyang isa sa mga leader ng Jesus Seminar, take note, isa po siyang skeptic, pero ito ang sabi niya, that he was crucified is as sure as anything historical can ever be, since both Josephus and Tacitus agree with the Christian accounts on this basic fact. Also, nabanggit pa mismo ni Bart Ehrman na siyang isa sa mga kinukot ng ating mga kaibigang Muslim, where they pointed out, itong sabi ni Bart Ehrman, the crucifixion of Jesus by the Romans is one of the most secure facts we have about his life. Whenever anyone writes a book about the historical Jesus, it is really, really, really important to see if what they say about his public ministry can make sense of his death. So, ibig sabihin, yung mga points na kinokonsidera po natin, we have shown here that Jesus really died by means of crucifixion. Doon pa lamang sa pagkapako sa krus, hindi po yung biro. Katunayan, kung titingnan po natin yung medical evidence, archaeological evidence, at maging yung biblical point of view, talagang nakikita po natin based on the facts that Jesus really died by means of crucifixion. Ngayon, kung tutusin, mag-quote pa muna ako ng ilan pang mga Bible passages bilang insight po sa bawat nananaliksik, na kung saan, mula po sa prediction ng Panginoong Jesus hanggang sa ito'y natupad on Matthew 27, Mark chapter 15, Luke chapter 23, and even John chapter 19, kung babasahin po natin yung kabuuan ng mga chapters na yan, in every gospel accounts, we have seen that Jesus really died by means of crucifixion. Doon pa lamang sa pako na pinaggamitan kay Kristo, hindi po yun basta-basta. Ano pat, kung tutusin, nung ipako si Kristo doon, talagang makikita doon na nakabitin siya talaga doon. Now, if our friends will go on to ask na salban na si Kristo sa cross ba o kaya sa kahoy, but anyway, maipipicture ko na lamang later on, maybe on the rebuttal period, o kaya kung magtanong, whatever. But anyway, kung tutusin, let me read something here. Matthew 27 verses 32 to 37, as they were going out, they met a man from Cyrene named Simon, and they forced him to carry the cross. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There, they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and sitting down, they kept watch over him there. At maging sa 37 din, nabanggit doon, above his head, they placed the written charge against him. This is Jesus, the King of the Jews. Meron pa nga sa iba pang mga passages din na kung saan talagang pinapatunayan that he really died on the cross. Mark 15 verses 21 to 24, Luke chapter 23 verse 32 to 34 as well, maging sa John chapter 19 verses 17 to 18. So kung susumahin, based on actual evidence, first and foremost, crucifixion was happened publicly. Hindi po ito basta parang ewan lang or whatever. Ngayon, ano man po yung magiging presentation po ng ating kaibigan later on, yun lamang pong aking address, and kung ano man yung tanong, that's it. Yun na lang yun. Yun lang dahil kumaga, time pleading kasi, kaya hindi po masasagot man ng talagang detalyado. Pero by God's grace, we'll go on through that. So, those evidence na siyang nagsusuporta sa mga claims dito that Jesus really died by means of crucifixion. Yung crucifixion thank you po, by means of crucifixion, doon nangyari yung time na si Kristo ay talagang nalagutan ng hininga. Siyempre, let's point out this way, hindi siya nanatiling patay, bagkus siya ay muling nabuhay. And we have evidence that supports that. But yes, yung mga focus natin is all about if Jesus really died by means of crucifixion, o kung si Jesus ay namatay by means of pagkapako sa krus, doon lang po tayo mag-focus. So I guess that's all for now. Maraming salamat po and have a great day. God bless. Salamat po. Tanong bro. Bismillahirrahmanirrahim. Ang unang tanong ko kay sinabi niya kanina, nabanggit niya na nasa Old Testament ang kamatayan ni Jesus. Pwede po bang pakibigay ng talata at pakibasa na rin ng buong konteksto?
Isaiah 53, kung babasahin natin ang buo yan, matatagalan tayo. Isaiah 53. Hindi po, basahin niyo lang po yung tawag dito, yung pinaka main verse tapos yung sa baba ng verse na yon. A minute, hanapin ko na lang. Kasi may nabanggit dito ang Isaiah 53 na kung saan, medyo bilisan ko lang dahil yung oras natin. Sige, basahin ko lang verse 5 na lang. But he was pierced for the transgressions, he was crushed for our iniquities, the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Ewan ko lang kung maano ko pa to kasi 20 seconds lang. Next question. Sorry. Next question. Anyway. Next question, 20 seconds. Thank you po. Okay, next question ko ulitin ko kasi hindi ko masyadong narinig. Ano ulit ang verse na ano yun, Isaiah 53. 50? 53 po. Isaiah 53, okay, sige. Okay, next question ko. Ginamit mo yung Passion of the Christ, which is the movie of crucifixion. Ngayon, ang tanong ko, kasi doon sa Passion of the Christ, ay masyadong detalyado simula doon sa pagpapako, sa paglalagay ng tinik na korona, sa paghampas ng mga latigo. Pwede mo bang ibigay sa akin ang verse na mula sa Biblia na nagbibigay ng kumbaga detalye kung papaano siya ipinako, kung papaano siya linatigo, kung papaano kumapit ang mga tinik ng latigo sa kanyang tagiliran na ginamit sa Passion of the Christ? Okay, sige. John chapter 19 verses 1 to 3. Basahin ko na lang muna. Actually, scourging pa lang at saka crowning of thorns pa lang yan. Kaso dahil 20 seconds, basahin ko lang yung mahalaga. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at bawat isa ay lumalapit. Okay, yun na po yun. Doon pa rin nakalipot. Sa Passion of the Christ kasi na ginamit niya, sa Passion of the Christ, makikita natin yung paglatigo doon na yung latigo, yung tatlong ngipin ng latigo ay sumabit sa tagiliran ni Jesus. Mababasa ba sa Biblia yung pagsapit ng latigo, yung tatlong kuko na yon na nasa Passion of the Christ? Mababasa po ba o ito ay idinagdag na lamang sa movie upang mapaganda yung movie? Actually, based on medical evidence po na aking nabanggit, kahit ang Journal of American Medical Association na yung ilan doon ay hindi naman mananampalataya, they recognize na ganun nga po yung nangyari. Next question. Okay, yun na po yun. Next question. Sinong mga doktor? Pwede mo bang pangalanan sa akin kung sino yung mga doktor na nagpatunay na yung pangyayaring yun ay yun nga talaga yung nangyari? Let me quote Alexander Metherell, na siyang isa sa mga kasapi ng Journal of the American Medical Association. Babasahin ko na lamang mamaya to dahil mahaba-haba ito. But anyway, siya yung nabanggit. Alexander Metherell. Next question. Teka lang, di kita marinig bro. Time stop muna, time stop. Bro, Ahmad, parang ano ka bro, yung boses mo hindi masyadong malinaw. Mic test ka nga. Hello. Yan. Hello. Yan na. Sige na. Sige nga. Go for it. Okay na po? Malapit na. Parang napuputol-putol siya bro yung boses mo. Wag mo masyadong ano yun bro, yung wag ka masyadong gumalaw ba para hindi nagagalaw yung parang sa headphone ata yan. Sige bro, try nga bro. Malapit na rin nag-explain. Ganito. Yung medical, yung sinabi mo kanina na si Alexander ba yun? Kabilang po ba siya sa nag-aral ng archaeological? Actually, medicine. Yes. Okay. Sige. Ngayon, doon sa archaeological na sinasabi mo na pinatunayan ng kamatayan ni Jesus, pwede bang magbigay ka ng pangalan ng isa sa mga nagsabi na mga pag-aaral patungkol dito na talagang si Jesus ay namatay? Actually, grupo sila ng mga doktor na kung saan sinaliksik nila yun. Pagpapalanan po ang kahit isa po sa kanila na Wait, I will go on to find it first, no? Pero babanggitin ko muna yung kanilang conclusion kung okay lang, no? Accordingly, interpretations based on the assumption that Jesus did not die on the cross appear to be at odds
with modern medical knowledge. So anyway, sige, next question muna. I will find the article first. Next question. Brother Rasha, ang tinatanong Time ko stop. ay hindi conclusion. Time stop. So ano yung objection mo, bro? Ulit, bro, para maano natin. Hindi po conclusion ang tinatanong ko sa kanya. Huwag niya akong basahan ng conclusion. So ano yung tinatanong ko sa kanya, bro? Ulit. Ang tanong ko po sa kanya, pangalanan niya yung sinasabi niya mga archaeological person na nag-aral na itong archaeology na to na si Jesus ay namatay sa krus. Okay. So inanalyze ko yung objection mo, bro, ha. So naghahanap ka ng names, 'di ba, ng mga tao, yes, tama? Po. Okay. So bro, Roel, sasagot ka ba, bro, or magka-counter object ka muna bago ako mag-decide? Okay lang ang sumagot dahil nahanap ko na yung article. So 20 seconds, bro, sa pagsagot. Sino daw, bro? Ang title ni ang mga doktor na ito ay sina William D. Edwards, Wesley J. Gabel, Floyd E. Hosmer. At ang title ng kanilang article ay On the Physical Death of Jesus Christ na naisulat at nailathala noong March 21, 1986. Ito ay itong last na question ko po ay informative lang. Yung cross na ginamit sa pagkapako ni Jesus, ito po ba ay yung pa-triangle? Paki-confirm po kung tama po yung pagkakaalam ko. What do you mean by that paki-confirm? I mean kasi di ba po yung nail, yung mga nails natin ngayon is round, no? Yung ginamit ba kay Jesus na nail ay yung pa-triangle? Yung tatlo yung kanto? Yung sa uluhan niya, tama? No, yung katawan po. Yeah. Patilos siya, syempre. Patilos na parang mala-triangle, pero patilos siya. Okay po, sige po. Okay. So, Brother Rachel, yun lang po yung katanungan ko sa kanya. Okay. So, dyan natatapos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at isang maganda at pinagpalang gabi naman sa ating mga kaibigang mga Kristiyano, ano bang sekta kayo nabibilang. Alhamdulillah sa gabing ito ay patutunayan ko na kung saan si Jesus ay hindi namatay, no? Ang topic po namin ay hindi namatay. Magkaiba po yung naipako at yung namatay, no? So ang topic namin ay si Jesus ay hindi namatay, no? Bilang pag-umpisa, Muslim at Kristiyano po ay naniniwala. So yun po, alhamdulillah, doon po sa stance ko ay kapwa po Muslim at ang Kristiyano po ay nagkakaparehas sa mga ilang paniniwala kay Propeta Jesus, no? Kagaya po ng sinabi dito na yung Muslim po at ang mga Kristiyano ay naniniwala kay Propeta Jesus na siya ay Misaya at anak ni Birheng Maria, na sinabi po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, idza qalatil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin min kalimati min husmuhu Masiha Isa banu Maryam wajihun fid dunya wal akhirah wa minal qarrabin. At banggitin ang sinabi ng mga anghel, O Maria, katotohanan ng Allah ay nagbigay sa iyo ng mga magandang balita, isang salita mula sa kanya na ang kanyang pangalan ay Misaya, si Jesus, ang anak ni Maria. At siya ay pinarangalan sa mundong ito at sa kabilang buhay. At siya ay mabibilang sa mga malalapit kay Allah. So, at meron pa po na ang Muslim at ang Kristiyano ay naniniwala din na si Jesus ay gumawa ng mga himala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَعْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَلَا أَبْرَصَ
wa ahyil mauta bi'idhnillahi wa nabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tattakhiruna fi buyutikum. Inna fi dhalika laayatul lakum in kuntum mu'minin. At siya ay ginawang isang sugo sa mga anak ni Israel. Katotohanan ako ay naparito sa inyo na may dalang aya, palatandaan, himala mula sa iyong Panginoon, na ako ay gagawa sa inyo ng mula rito tulad ng isang anyong ibon, at ito ay inanyuan, at ito ay naging isang ibon niya, no? At isa pa po sa paniniwala ng mga Muslim, si Propeta Jesus, ito na po ang isa sa mga pinagkaibahan ng paniniwala, ay ang paniniwala sa pagiging Diyos, ngunit ito ay ibang paksa. At sa marangal na Quran ay sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Jesus ay hindi namatay. So katotohanan dito pa lamang po ay mapapatunayan na kung ang Quran ang pagiging basihan, ay si Propeta Jesus ay hindi talaga namatay. Magkaganon pa man ay makikitaan po natin ang Biblia ng diwa na kung saan ay si Jesus po ay hindi siya namatay, no? Unang-una po dito po sa Mark chapter 14 verse 35 to 36, at lumakad siya sa dakong paroon at nagpatira pa sa lupa at idinalangin na kung mangyayari ay makalampas sa kanya ang oras. Ano ang oras na ito? Ito po ang araw ng kanyang kamatayan. At lumakad siya sa dakong roon at nagpatira pa sa lupa at idinalangin sa kung mangyayari ay makalampas sa kanyang oras na ito. So yun po ang panalangin ni Jesus. Ngunit sabi niya, at kanyang sinabi, Aba o Ama, may mapangyari sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ngayon, papaano to sasagutin ni Ruel? Sasabihin niya na, yes, dininig nga ng Diyos ang panalangin niya na siya ay buhayin muli. Maaaring ito yung magiging palusot niya na ang tinutukoy dito ni Jesus ay ang pagbuhay sa kanya. Dahil dito sa Hebreo chapter 5 verse 7 ay malinaw na sinagot ng Diyos ang panalangin niya. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Ito makapagligtas sa kanya sa kamatayan, hindi sinabing makapagbuhay sa kanya mula sa kamatayan. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Yan. Ngayon, ano ba ang sabi ng Psalms chapter 34 verse 17 patungkol sa panalangin ng mga matuwid na tao? Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Na ito, problema sa pagkapako sa Mark chapter 15 verse 25 at ikatlo sa oras. Ito po yung pagkakaiba-iba ng binabanggit ni Jesus doon sa pagkapako, na mayroong nagsabi na it is finished o tapos na. Meron naman, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? O yung mga bagay na yun, no? So maliit lang ang oras natin. Ngayon, papaanong si Jesus talaga ay hindi namatay, no? Mababasa natin sa Biblia na si Jesus ay kilala ng lahat ng tao simula sa kanyang pagkabata. Kilala siya ng mga Pariseo, lagi siyang binabantayan ng mga iskriba, dahil inaabangan nila at pinagpaplanuhan nila kung papaanong si Jesus ay kanilang mahuhuli o kanilang madadakip o matitisod. Yan. So, ibig sabihin, kilala nila si Jesus. Ang problema, nung si Jesus ay huhulihin na ng mga iskriba at siya ay ipinagkanulunan ni Judas, ngayon ang tanong, bakit kailangan pang sabihin ni Judas na kung sino ang hahalikan ko, yun ang huhulihin nyo? Nangangahulugan ba na yung mga huhuli kay Jesus hindi kilala si Jesus? Dahil kailangan pa nila ng tanda upang matukoy nila na talagang si Jesus nga ang dadakipin nila, kailangan pang halikan ito ni Judas? Ngayon, nung hinalikan ni Judas si Jesus, ayon sa Biblia, saka ito dinakip ng mga kawal. Ngayon ang tanong, dahil sa Judas nga siya,
ilang porsyento na hindi niya rin hinudas yung mga tao na nagsuhol sa kanya at iba ang kanyang ipinadakip. Oh, ilang porsyento kaya na hindi hinudas ni Judas ang mga iskriba at hindi si Jesus ang kanyang hinalikan talaga kundi ibang tao, at yun ang hinuli ng mga iskriba, no? Ngayon, dito pa lang makikita natin na mayroong pagdududa. Bakit kailangan na si Judas, kasi kilalang kilala ng mga tao si Jesus simula sa pagkabata sa kanyang pangangaral, pumapasok siya sa mga sinagoga at pinakikinggan siya ng mga guro, ng mga Pariseo, at lagi siyang tinatanong, lagi siyang binibigyan ng bitag ng mga Pariseo at kasama yung mga iskriba. Bakit sa pagkakataong ito ay tila yata hindi kilala ng mga iskriba ang kanilang huhulihin at kinakailangan pa na halikan ni Judas upang makilala ng mga Pariseo na si Jesus nga talaga ang kanilang huhulihin. Dito pa lang ay meron ng napakalaking problema pagdating sa paghuli kay Jesus. Hindi kaya hinudas ni Judas ang mga tao na nagsuhol sa kanya. So hanggang doon lang po. Tanong. Okay. So ginamit ready ba ako? Hello? Yes, proceed. Rinig. Okay, salamat. So dito, nabanggit mo po yung Mark chapter 14 na kung saan nakasal yung prayer ni Jesus na ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap, pero wag yung kalooban ko masunod kundi yung kalooban mo. Anong ibig ipahiwatig dito? Okay. Ano ba ang ibig sabihin dito ni Jesus batay mismo sa Mark chapter 14 na nabasa mo kanina? Okay. Ang nais ipahiwatig din ni Jesus na ayaw niyang mamatay. Kasi kung gugustuhin niyang mamatay, dapat sinabi niya, Ama ko, wag mo nang patagalin, ipapako mo na ako sa krus nang matapos na itong mission ko at mailigtas ko na ang tao. Hindi na dapat siyang mananalangin na Ama ko, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ano ba ang saro ng paghihirap na yun? Yun ang kamatayan. Okay, salamat. Concerning sa Hebrews chapter 5 verse 7, nabanggit doon yung tungkol sa sinasabi na nirescue daw ng Diyos si Jesus. Ibig bang sabihin ito ay talagang nirescue siya out of death, which means hindi talaga ipinako sa krus? And bakit? Ang nakasulat po sa Hebreo ay nanalangin siya sa Diyos na makapagliligtas sa kanya mula sa kamatayan. Hindi sinabing makakapagbuhay sa kanya mula sa kamatayan. So napakalinaw na ang sinasabi ng Hebreo ay ilinigtas si Jesus sa kamatayan at hindi binuhay mula sa pagkamatay. Yun po. Okay, thank you. So, ibig bang sabihin concerning sa Hebrews chapter 5 verse 7, kung yun lamang yung passage na ating babanggitin, yun lamang ba yung sinasabi doon on the concept na si Jesus ay hindi talaga namatay? Pakalinaw. Ay, sorry. I-shorten ko na lang yung tanong. So, ibig bang sabihin, yung Hebrews 5 verse 7 ay yung isa sa mga masasabi mong evidence, biblically, na si Jesus ay hindi namatay? Yes po, yes. Okay, yun ang isa sa mga batayan po na si Jesus talaga ay hindi namatay. At bukod pa doon sa batayan na yon na sinabi ko kanina na ilang porsyento na hindi hinudas ni Judas yung tao na nagsuhol sa kanya para hulihin si Jesus. Okay, thank you. Ngayon, ito pa yung tanong ko pa. Nagbanggit ka ng isa pa sa mga reason mo kung bakit hindi ka naniniwala na si Jesus ay ipinako sa krus, which means yung si Judas Iscariote ba? Yeah. Wait lang ha. I-ano ko siya kung paano kumakonstruct yung tanong. So, sorry. So, ngayon, yamang nabanggit na dahil kay Judas, it means na hindi talaga ipinako hindi namatay si Jesus. Paano mo mai-explain yun? Okay. Explain ko ha. Kasi pag sinabing Judas, hindi mapagkakatiwalaan. Judas nga eh. Ipinagkanulo niya si Jesus sa maliit na halaga, papaanong hindi niya kaya madadaya yung mga iskriba na utuin niya yung mga iskriba? Dahil sa paliwanag ko kanina, napakalinaw na simula sa pagkabata ni Jesus, kilala siya ng mga iskriba, kilala siya ng mga Pariseo. Bakit nung huhulihin siya, kinakailangan pa nahalikan ni Judas si Jesus para hulihin nila? Nangangahulugan na hindi nila kilala ang huhulihin nila
at maaari malaking porsyento na ang hinuli nila, ang hinalikan ni Judas ay hindi si Jesus. Okay, salamat. So kung gayon, kasi meron akong dating narinig kasi na ilang mga nagdadawan na sinasabi na si Judas daw yung nabanggit na parang konsepto doon sa Surah 4:157. Ano yung masasabi mo doon? Okay. Ang topic natin ay hindi sa mga sinabi ng mga una o mga daiya na kagaya ko at hindi lalong-lalo na kung ano ang sinasabi ng Quran. Ang topic natin ay si Jesus ba ay namatay at hindi sa perspective ng Quran. Okay, sige. So ngayon, yamang nagbanggit kasi ako kanina ng mga evidence, mga malilinaw na katibayan, yamang alam natin for sure na crucifixion was, naganap ito public. So ibig bang sabihin, nagsisinungaling ba yung mga records na yon? Kung oo, bakit? Unang-una, yung records na yun po ay mga theory, hindi fact. Okay, theory po. Okay. Sige. Ngayon, nagbanggit ka ng isa sa mga sinasabing so-called contradiction like yung parang naalala ko yata yung 7 statements niya, 7 last words. Paano mo nasabi na ito ay masasabing kontrahan? Okay lang na magbigay ka ng kahit ilang statement. Okay, masasabi kong ito ay kontrahan kasi yung 4 na gospel, okay, kasi itong 4 na gospel na ito, according sa inyo, ang may akda nito si Mark, si John, si Luke, si Matthew, ay parehas silang saksi sa kamatayan ni Jesus. Paanong sila na 4 na saksi sa kamatayan ni Jesus ay magkakaiba ng sinasabi kung ano talaga ang huling sinabi ni Jesus? Next question. Ay, sorry. Okay. Thank you. Okay, last question ko na lang. Doon sa 7 statements na yan, hindi pala yung tungkol sa 7 statements. Medyo naubusan na ako ng tulong. Sige, yun na lang. Yan muna sa ngayon. Pasensya na. Okay. Blessed evening po ulit. At this point, maraming salamat po sa first section ng dialogue na to. At salamat din po sa ating kaibigan na yun, nakahabol din. So anyway, magpo-focus ako sa ilan sa mga points na kanyang sinabi. Dahil mabilis lamang yung time, hindi po masasagot lahat-lahat yan. So don't worry po doon. So unahin ko muna yung first point na sinabi niya na since God listened to the shortcut ko na lang, since God listened to the prayers of the righteous person, ibig sabihin si Jesus ay hindi raw namatay sa krus, hindi raw siya namatay. And he quoted Mark chapter 14 and Hebrews 5. Pero kung titingnan po kasi natin yung context ng mga yan. Halimbawa, sa Mark chapter 14 na kung saan, di ba nga, nagpray nga si Jesus sa Ama, na sinabi niya na, Ama, ilayo niyo sa akin ang sarang ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban mo. Kung titingnan natin from Matthew 14 down to Mark chapter 15, makikita po natin kung ano yung pinaka-obvious dyan, which is, Jesus really died by means of crucifixion, and on the 3rd day, kung babasahin natin yung Mark chapter 16, Jesus had risen from the dead. Which means, kung titingnan po natin yung kanina na quote ko na Isaiah 53, doon natupad yon. Yung tungkol doon sa paksa, may kinalaman sa katotohanan na ang kalooban talaga ng Ama ay si Jesus ay maging perpektong kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Second point, sa Hebrews chapter 5 verse 7, ang totoo niyan, kung titingnan natin yung from verse 1 down to verse 10 at maging yung book of Hebrews sa kabuuan, yung interpretation na yun na si Jesus daw ay hindi namatay dahil pinakinggan ng Diyos whatever, ang ironic po doon, ang pinakapunto diyan, hindi po yung tipong i-rescue siya doon ng Diyos and then meron yung siyang kahalili. Kung yun ang basehan concerning Surah 4:157. For example lang, no? Kasi, if we look Hebrews chapter 5, verses 1 to 10, makikita po natin na totoo naman, Jesus was heard by God and answered through the resurrection, not in rescuing him from death. Katunayan, ang kabuuan ng Hebrews ay nagpepresenta na talagang si Jesus ay pinakot na matay sa krus. Actually, sa Hebrews chapter 9 down to chapter 11, talagang andun po yung mismong evidence na nakapagsasabi talaga na si Jesus talaga ay ipinako at namatay sa krus.
Sabay pa yan sa muli niyang pagkabuhay. Also, sa point na ito, i-respond po natin yung issue yung tungkol kay Judas Iscariot na kung saan, ayan, yung nasabi niya na dahil hindi katiwa-tiwala, ibig sabihin, hindi dapat natin pagtiwalaan itong tungkol sa isinagawang crucifixion kay Kristo. But here's the problem. The problem in the said argument na naipresenta po sa atin, take note, andun po yung 11 pa ng mga disipulo niya, di ba? Kung saan, nasaksihan din nila yung time na yun na si Jesus ay nahirapan, mula pa sa agony of the garden na tinatawag, hanggang sa nasaksihan nila yung ginawa ni Judas Iscariot. So kung tutuusin, kung tama nga yung kanyang claim, may malaki po tayong problem dyan. The worst here is this. When he said that Judas was the traitor, although we agree on it, dahil siya nga yung nagkanulo kay Kristo, it means that we cannot trust what Judas has done. Kung tama po yung kanyang claim for the sake of argument, so there's a big problem dahil parang lumalabas na mayroong malaking panloloko na naganap. O kaya, so to speak, parang niloloko lamang tayo ng words ng Lord Jesus ukol dyan. Kasi take note, 3 times na ipinahayag ng Panginoon sa Matthew, Mark, Luke, at Luke, na kung saan ipinahayag niya 3 beses pa na siya ay huhuliin, na siya ay pahirapan, hanggang sa siya ay mamatay. At muling mabubuhay sa ikatlong araw. Actually, kung tutusin, kung titingnan talaga natin yung kabuuan ng New Testament documents, especially for gospel accounts, hindi man ito tungkol lamang ito kay Judas din, kundi maging sa mga religious leaders na talagang galit na galit kay Kristo. Ano pat they even plan to kill him. At si Judas yung naging daan para maisakatuparan ng ganong hangarin. Anyway, concerning to the 7 last words na nabanggit ng Panginoong Jesus nung siya nasa krus, kahit sabihin, kasi tignan nyo, ang 4 gospel accounts ay naisulat on the different perspectives ng mga authors ito, but they have the same point here, the same story. Jesus really died by crucifixion. Yun. At concerning to the 7 last words, hindi porke na hindi ito pare-pareho whatever, dahil nga, let's say, different to different na event, different na pangyayari, pero it does not mean na ito'y contradictory. Kumbaga, masasabi ito na complementary. Isipin po natin, kumbaga, magbigay ako ng illustration. Let's say, yung records about the sinking of Titanic. For example lang, mayroong nagsasabi, ito, eyewitness yung nagsasabi doon, may nagsasabi na buong barko ang lububog. Mayroong ilan na nagsasabi na nahati muna yung barko bago ito lumubog. Ibig po bang sabihin ito po ay may kontrahan? Hindi po. Bagkus, ito po ay complementary. Kung tutusin, kahit pa yung mga reports na ganyan, makikita po natin na yung mga patutuo na mga eyewitnesses, when it comes on the said event, nagkakaisa sila on the main event. Yung tungkol sa secondary event ay maituturing na lamang na parang kumbaga, karagdagan na lamang yon. Pero at the same time dito sa 4 gospel accounts na kung saan ipinapahayag po sa atin na first and foremost, Matthew, Mark, Luke, John agreed that Jesus had crucified and died. And lastly, gusto ko sanang ipinpoint ang yamang nabanggit niya na kasi hindi abot sa perspective ng Quran, right? Pero medyo nagkakaroon lamang ako ng counting problem dyan dahil diba nga, madalas our Muslim principle went on to quote Surah 4:157 para masabi na Jesus never died by means of crucifixion. But anyway, sa bagay, kung halimbawa ma-insert man yan or whatever later on the rebuttal period o kaya sa cross-examination, sige, walang problema. But in that case, sa mga objections na kanyang ipinahayag, ang laki po ng problema kung yung mga claims niya ay correct. So, I guess, yun lamang po ngayon. Nawa, until today, yung mga evidence concerning to the crucifixion of Jesus
actually, it still stand. Actually, hindi ko pa nabanggit na yung ganong claim na si Jesus ay hindi raw namatay, galing pa to sa mga Gnostics. But anyway, that's all for now. Dito sa sinabi niya na yung 7 last word ay hinalintulad niya doon sa Titanic na mga eyewitness daw. An example niya pa yung isang witness sinabi buong barko ay nalunod, ang isa naman ay hindi. Ngayon, kung gagamitin natin ang practical na husgado sa mga kaso, sa tingin mo ba ay paniniwalaan ng husgado ang 4 na saksi na magkakaiba ang sinasabi? Actually, yes. Kasi, first and foremost, hindi naman issue doon yung secondary details. Ang pinaka-issue doon ay yung pinaka-main detail doon, which is Jesus really died by crucifixion. Okay. Dito sa sinabi mo, na sinabi ni Jesus, yung hula kay Jesus, ilang beses hinula ni Jesus na siya ay huhulihin. Tama po? Yep. Okay. Ngayon, sinabi ba ni Jesus na siya ay mahuhuli o huhulihin? Can I quote a Bible verse? Oh, kasi yes, ito po, magkaiba po kasi yung huhulihin sa mahuhuli. Magkaiba yon. Kaya ang tanong ko po, ang sinabi ba ni Jesus ay mahuhuli siya o huhulihin? Okay, 20 seconds. Sagot. Huli. Okay, huliin talaga siya. Kasi mismo... Okay, so hindi po 20 mahuhuli. seconds yan, bro. Ang sinabi, huhulihin. Wait lang, bro, Ahmad. 20 seconds yan sa pagsagot, bro. Sige po. Oh. Sorry, akala ko ano yan. Sige po. Okay lang. Ano kasi uling tanong? Sorry. Pakiulit. Ang tanong ko, sa sinabi mong pahayag, ang sinabi ba ni Jesus ay huhulihin siya o mahuhuli siya? Sagot? Huliin siya. Okay Dahil... po, sige po, salamat. Okay. Sige. Okay. Yung kanina, babalikan ko yung tanong ko sa iyo kanina. Okay. Kasi itong sa Passion of the Christ, sa panunod ko ng Passion of the Christ, masyadong ang dami nilang ilinagay doon, no? Ngayon, yung babalikan ko yung unang tanong ko. Yung sabi ko yung latigo na kumapit sa likod ni Jesus. Ito po ba ay sabi mo kanina ay nasa medical, yung sabi mo sa pag-aaral ni William, no? Ang tanong ko, ang akin pong concern dito, pwede bang pakisabi, pakibasa ang statement dito ni William patungkol doon sa sinasabi mong yun na yung pag-ano ng kadena kay Jesus? Okay, so sige po. Yun lang, dahil mabilis ang oras natin at sayang, hindi ako makapagpakita ng PowerPoint presentation, pero makikita po doon na yung naturang latigo talaga, hindi po basta-basta, hindi lang basta pinagpapalo or whatever. Kaya nga, yung naturang ginamit doon ay talagang accurate representation. Next question. Okay po. Ngayon, ilang minuto pa ba? Hindi ko makita. 4 minutes. Okay. Dito sa Hebreo 5:7, ang nakalagay po ba doon ay bubuhayin si Jesus o ililigtas si Jesus mula sa mundo ng mga patay o ililigtas siya sa kamatayan? Kung magpo-focus ka lang sa verse 7, yun yung obvious. Oo. Okay. Okay, yun na yun pala. Okay na. Sige, magpaliwanag ka. Na kung saan ipinipinpoint talaga, kung magpo-focus ka sa verse 7, okay, maaaring sasang-ayon sa view mo. Pero we are talking about the context. I mean, 5 verses 1 to 10. Yun na yun. Okay. Doon sa panalangin ni Jesus, nagpapakita ba na gusto niyang mamatay o ayaw niyang mamatay? As a man, at saka alam niya yung magiging hirap, natural lamang na makadama siya talaga ng takot. But it does not mean na hindi na siya harap doon. Kasi 3 times na niyang naihulay. Naputol po yung boses niyo. Pakiulit po. Okay, pakiulit na lang yung sagot mo, bro. Wait lang. Narinig ba ako? Hello? Okay na, bro Ahmad? Okay na. Okay. Okay, thank you. Ano pakiulit kasi ulit para mano ko? Go. Doon sa panalangin ni Jesus, kasi ang paniniwala ninyo mga Kristiyano, nagkasundo ang Ama at ang Anak na kung saan ay si Jesus ay kailangang mamatay dito sa lupa.
upang matubos ang kasalanan ng tao. Ngayon, ginusto ba ni Jesus batay doon sa Mark? Ginusto ba ni Jesus na siya ay mamatay, maipako sa krus? Ginusto niya ba ayon doon sa panalangin niya o hindi? Actually, nandun na po yung sagot. Hindi yung kalooban niyang masunod, kundi yung kalooban ng kanyang ama ang masunod. So it means, kung titingnan natin context ng Mark chapter 14 at maging 4 gospel accounts, yes. Yes, okay it is. po. So, sabi mo, kalooban ng ama. Saan po mababasa ang kalooban ng ama na si Jesus ay mamamatay? What do you mean? Pakiulit. Anong verse po mababasa na kalooban ng Diyos na si Jesus ay mamatay? Okay, kalooban ng ama niya na siya ay mamatay. Okay, kung passage ng scripture ang ating pagbabatayan, I will read John chapter 10 verse 18 na kung saan si Kristo mismo nagsabi. Okay, magsimula ko sa hindi po si Jesus moderator. Time stop. Anong objection natin? Negative. Ang tanong ko po sa kanya, Mr. Moderator, hindi galing kay Jesus. Ang tanong ko, saan mababasa sa Bible? Kasi sabi niya kanina, ang kalooban ng Ama yung masunod. Saan mababasa sa Bible na kalooban ng Diyos na si Jesus ay mamatay? Actually, kalooban ng Ama. Okay. Na si Jesus ay mamatay. Yung babasahin niya kasi kanina, yung sa John, according sa kanya ay galing mismo kay Jesus. No, wala po akong pakialam doon sa kung anong sasabihin ni Jesus. Okay, nakuha ko na yung objection mo, bro. So, gusto mong mag-quote siya ng verse na ang Ama, yung patungkol sa Ama, tapos sinasabi doon kung ano ba yon. So bro, Roel, magka-counter object ka ba bro or sakat ka na bro? Bago kong sumagot, counter object dahil di ba nga sabi nga ni Kristo sa Mark 14 na sabi niya, hindi ang kalooban ko masunod kundi yung kalooban mo. So yung point ko doon, that's why Nawala? I'm quoting the words of Jesus na. Malinaw po yung tanong ko, Mr. Moderator. Okay, saan mababasa yung kalooban ng Ama? Okay, so ganito. Magdi-decide na yung moderator, no? So, ang hinahanap ni Ahmad ay isang verse na sinabi ng Ama. Yun yung tanong niya. Ngayon, ganito, Bro Ahmad, kahit anong sagutin ni brother dyan, basta meron naman siyang verse na binigay, sang-ayon ka man dun o hindi, itutuloy natin. Doon ka na lang sa rebuttal mo magpaliwanag bro kung paano mo siya doon, kasi hindi ako po pwedeng maging judge na sige po Mr. Moderator, kahit ano pong isagot niya basta hindi galing kay Jesus kasi hindi galing kay Jesus ang tinatanong ko kundi galing sa Ama. Kahit anong sagot niya basta galing doon, tatanggapin ko. Kaya nga, so ganito bro Roel, ano daw talata bro? 20 seconds, your time start. Okay, yun ang kanyang nabanggit. I will quote Isaiah 53 verse 10 na kung saan, ganito po ang sabi ng naturang pahayag, naturang verse na kung saan sinabi, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Next question. Yun na yun. That passage. Okay. Okay na po yan. Okay. Doon sa alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. So alhamdulillah, sa akin pong rebuttal ay iisa-isahin ko lahat ng mga binigkas ni Roel sa kanyang mga stands at sa kanyang rebuttal. Una, puntahan natin yung 7 last word. Ayon sa kanya, ito ay magkakaiba sila ng nakita ni nung 4 na saksi, si Mark, si Matthew, si Mark, si Luke, si John, at si Mateo, ay magkakaiba sila. Ngayon, kung ating pag-aaralan ng 7 last word, sinasabi nila, ang pananaw dito ng mga born again Christian sa 7 last word, ito daw yung huling 7 salita na binitawan ni Jesus bago siya mamatay. Pero kung babasahin at pag-aaralan mo ang bawat gospel na yon, sa Matthew, sa Luke, sa John, sa Mark,
kung babasahin natin yun doon, wala tayong mababasa na pagkakasunod-sunod doon. Hindi. Kundi iisang konteksto, iisang event, iisang pangyayari, magkakaiba sila ng sinasabi. No? Magkakaiba sila ng sinasabi. Bibigyan ko kayo ng example na pagkakaiba-iba ng kanilang sinasabi. Kagaya halimbawa dito sa Mark chapter 15 verse 33 to 37, at dumating ang ika-6 na oras at nagdilim sa buong lupa hanggang sa oras na ika-9. At ng oras ng ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tingnan mo, sinisi niya dito yung Diyos. Ibig sabihin, ayaw niyang mamatay. Kung ito yung pagbabasya natin. 35. At nang marinig ng ilang nangaroon, ay sinabi nila, narito, tinatawag niya si Elias. Mark chapter 36, tumakbo ang isa at binasa ng suka ang espongha, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya, na sinabi, pabayaan ninyo, tignan natin kung darating si Elias upang siya'y ibaba. At si Jesus ay sumigaw ng malakas na tinig at nalagutan ng hininga. Ito yung konteksto ha. Siya, bago siya namatay, bago siya nalagutan ng hininga, siya ay sumigaw ng malakas na tinig. Walang binanggit doon kung anong tinig ang sinigaw ni Jesus. Ibig sabihin, si Mark, hindi niya alam kung ano yung isinigaw ni Jesus. Kasi kung alam niya at saksi siya, hindi siya magsisinungaling at hindi niya kukulangan ng salita ng Diyos. Kasi doon sa Apocalypse, no, doon sa Revelation, sa huli noon ay merong banta na sino man magdagdag at magbawas ng mga kasulatan. So, itong saksi na ito, hindi siya magsisinungaling kung ano yung narinig niyang sigaw, isusulat niya. Pero wala siyang narinig dito, kaya ang linagay niya lang ay sumigaw ng malakas na tinig. Sa Luke chapter 23 verse 44 to 46, at ng oras na ika-9, o parehas ng pangyayari. Nagdilim sa ibabaw ng buong lupa, parehas na parehas. Hanggang sa oras na ika-9, parehas na naman. At nagdilim ang araw at nahapak sa gitna ang tabing ng templo, at si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay itinatagubiling ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagutan ng hininga. Oops, sasabihin niya 7 last word yan bago namatay. Ibig bang sabihin, nung pagkasigaw ni Jesus ng malakas na tinig, namatay siya, nagising na naman siya. Wait, teka lang, mali, hindi ito yung sasabihin ko. Dapat pala ganito, Ama, sa mga kamay mo itinatagubiling ko ang aking espiritu. Pagkatapos namatay siya. Ang problema sa John chapter 9 verse 28 to 30, pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay sinabi na uuuhaw ako. Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka, o parehas ng pangyayari. Kaya't naglagyan sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isupo, at kanilang inilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na, at iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagutan ng hininga. Doon sa Luke chapter 23 verse 44 to 46, sinabi niya, Ama, sa mga kamay mo ay itinatagubiling ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito ay nalagutan siya ng hininga. Siguro sa part na ito, nabuhay ulit si Jesus. Teka, mali yata yung nasabi ko ha. Dapat pala sabihin ko, iyuyuko ko yung ulo ko. No? Sasabihin ko na, at naganap na. No? Hindi natin pwedeng sabihin na ito ay 7 last word. No. Napakalaking kamangmangan na sabihin natin na ito ay 7 last word. Dahil ito ay magkakaparehas ng context, ngunit magkakaiba ng sinasabi patungkol sa huling sinabi ni Jesus. No? At itong sinasabi nilang 7 last word, doktrina lang to. Doktrina nila to. No, hindi talaga ito yung actual na sinasabi ni Jesus patungkol dito sa pangyayaring ito. Kundi ito ay doktrina lamang nila. Ano pa? Itong panalangin ni Jesus sa Matthew, no, na nabuhay sa Matthew na sinabi niya, Ama ko, kung maaari ay ilayong mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Sa katotohanan ay
hindi naman talaga ginusto ni Jesus na siya ay mamatay. No? Hindi niya ginusto na siya ay mamatay kasi dapat ang panalangin ni Jesus, kung talagang gusto niyang iligtas ang tao sa kamatayan, dapat ang panalangin niya, Ama ko, wag mo nang patagalin ang kamatayan ko, gawin mo na ang iniibig mo. Dapat yun ang sinabi niya, hindi yung, Ama ko, ilayo mo sa akin ang saro ng kamatayang ito. Ngunit hindi ang ibig mo, ay ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Ngayon, tinanong ko siya kanina, anong verse mababasa? Binigyan niya sa akin yung verse, Isaiah chapter 53 verse 10, kung hindi ako nagkakamali. Oh. Ngayon, isa sa mga hula na ginagamit ng mga Kristiyano na si Jesus ay namatay daw, sa baba ng verse na yon ay nagsasabi na ang kanyang buto ay dudurugin. Yan. Ngunit malinaw naman na nalimot lang ako kung anong verse yon. Malinaw naman na si Jesus ay naitala na walang ni isang buto ang nadurog sa kanya. So meron pa tayong 4 minutes. Ngayon sa Passion of the Christ. Kung mapapanood nyo yung Passion of the Christ, grabe, napakalala ng nangyari. Oo, napakalala ng nangyari. Halos kinarni ang kanyang likod. Ngunit hindi natin mababasa sa Biblia kung anong latigo ang ginamit doon. Niwala ngang buhay na saksi ang nakapagsabi na ito yung ginamit kay Jesus. Galing mismo doon sa kapanahunan ni Jesus, wala. Wala ring kagamitan na naisalba na ginamit kay Jesus sa paglalatigo. Wala, no? Wala pong naisalbang ganon. Ano lang ang pinangahawakan ni Ruel para patunayan niya yung Passion of the Christ? Yung theory nung mga medical na sinasabi niya ng sila William at ng mga kasamahan niya pa. No? Hindi po ito sinusuportahan ng ibang nag-aaral ng medical. No. No? Next, yung archaeological na sinasabi niya. No? Ipagpalagay natin, no, ito. At ito pa, no? Dito sa medical, sumali ako ng fraternity. Tumanggap ako ng mahigit 100 hampas. Halos pumutok ang mga hita ko. Oh, halos mamaga yung mukha ko. Yung dibdib ko halos nag-violet. Pero nabuhay ako. Tapos ito lang, pinako, wala namang linagay sa Biblia kung papaano siya pahihirapan, kundi ang nagpahirap lang sa kanya yung pelikula. Yun lang yung nagpahirap sa kanya yung pelikula. Sa archaeological naman, yung sinasabi niya na kagaya nito, 3 silang pinako, pero bukod tanging si Jesus lang, no? So meron na lang 2 minutes. 3 silang ipinako sa krus. 1 minute. 3 silang ipinako, pero tanging si Jesus lang ang namatay, nakakapagtaka. Oh? Tapos tinanong ito sa kanina, sinabi niya, sinabi daw ni Jesus, sinula ni Jesus na siya ay huhulihin. Ayon kuno kay Jesus. Yes, tama po. Siya ay huhulihin. Hindi sinabi ni Jesus na siya ay mahuhuli. Kasi totoo naman na siya ay huhulihin. Gusto siyang hulihin, pero hindi sinabi ni Jesus na siya ay mahuhuli. Ang sabi niya, siya ay huhulihin. Magkaiba ang huhulihin sa mahuhuli. Pangatlo, itong pako na ginamit, yung sinasabi kong pa-triangle. Kung pagbabasihan natin ang Passion of the Christ, yung pako na ginamit, no, doon sa cross na ginamit, sa kabila ang kamay ni Jesus, meron doong butas sa krus na dapat doon sa sakto yung kamay niya. Doon ipapako. Time. Dapat kasya doon. Sayang, no? Ano na yung oras natin. Sige. Okay, so dyan natatapos. Okay. So ito yung tanong ko. Hindi naman siya yung talagang tanong, pero sige. Can you, nag-English tuloy ako, sorry. Pakibigay ng kahulugan yung salitang contradiction. Contradiction? Yes. Pagkakasalungatan sa statement po, yun po yung pagkakaintindi ko sa contradiction. Sinasalungat niya, kumbaga, iisa sila ng sinasabing ngunit may pagkakaiba doon sa mga statement na yun. Pareha silang saksi kuno, pero magkaiba sila ng sinasabi. So, yan po para sa akin ng contradiction. Okay. So, thank you. So, okay, pangalawang tanong, I guess, yung pangalawang tanong. Yamang nabanggit mo na sinasabi na kahit sabihin natin na isa lamang yung kailang point of view ng isang event like Jesus died by crucifixion, pero nabanggit mo na yung 7 last words ay masasabing kontrahan
How did you come to that conclusion? Paano ka nakarating sa conclusion na ganun? Malinaw po na kontrahan ito. Bakit? Dahil iisa lang po yung statement, isa lang po yung context, no? At bago mamatay si Jesus, lagi siyang may sinasabi. At yung isa doon ay sinabi, Ama ko, sa iyong mga kamay ay tinatagubilin ko ang aking espiritu. Ang isa naman ay sinabi niya, natapos na. So malinaw na contradiction. Okay, so pangatlo, ipipinpoint ko lang yung nabanggit kanina tungkol sa sinabi na kalooban ng Ama yung masunod or whatever yun nga. Ano ba talaga yung sinasabi based on Mark chapter 14 na sinasabing kalooban ng Ama ang masunod kay Jesus at that time niya nagpray? Ang ano po, ang ano? Kalooban ng Diyos na nabanggit doon sa sinabi ni Kristo. Okay. Ayon po kasi doon sa verse ng Biblia, isa sa mga kalooban ng Diyos ay ang pakinggan ang panalangin ng mga banal. Okay. Isa po yan sa kalooban ng Diyos, ang pakinggan ang panalangin ng mga banal. So, yun po ang nakikita kong kalooban doon. Kung siya ay pakikinggan ba o hindi. Opo. I guess, yun na lang yung mga tanong ko. Yun lang. Okay. Go start now, bro. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sa isang mapayapang pag-uusap na ito, talakayan patungkol sa kung namatay nga ba si Jesus sa krus. Ang conclusion ko po ay matibay ang aking tindig sapagkat hindi natutulan ni Ruel Agustin ang aking theory, ang aking nakikitang patunay na si Jesus ay hindi na ipako sa krus nang si Judas ay ipinagkanulo niya si Jesus. Hindi niya ito natutulan simula sa unang tindig niya hanggang sa huling tindig niya. At sa mga tanong, mga question and answer, hindi niya ito nagawang kontrahin na kung saan si Judas, ilang porsyento kaya na si Jesus talaga ang pinagdakip ni Judas, no? Dahil Judas nga hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Kahit ikaw, kung sabihin natin Judas, hindi ka maniniwala, hindi ka magtitiwala. Oh? At isa sa mga conclusion na yon na matibay ang aking batayan na hindi si Jesus na pako sa krus dahil hindi siya namatay. Dahil kilalang kilala si Jesus simula sa pagkabata hanggang sa kanyang pagbinata, hanggang sa kanyang paglaki. Sinusubaybayan siya ng lahat, inaabangan siya ng lahat upang siya ay hulihin, no? Ibig sabihin kilalang kilala siya kahit nga bulag, ha? Imagine, kahit bulag, marinig lang ang boses ni Jesus, kilala siya. Oh? Kahit bulag yan, marinig lang ang boses ni Jesus, kilala siya. Tapos yung mga iskriba, yung mga pariseyo, huhulihin nila si Jesus, hindi nila kilala at kailangan pa nilang humingi ng sign kay Judas na kung sino ang hahalikan ni Judas, yun ang huhulihin nila. O, ang problema ngayon, kung hinudas sila ni Judas at hindi talaga si Jesus yung hinalikan ni Judas, ang malaking problema yon, no? At dito sa aming pag-uusap ay napatunayan ko na si Jesus ay hindi namatay, no? At matibay ang ating paninindigan na talagang si Jesus ay hindi namatay. Bakit? Dahil wala pong Jesus na ipinanganak. Kahit po pumunta siya ng Israel, ipagsigawan niya doon ang pangalang Jesus sa mga Hudyo. Maghanap siya ng mga talaan ng pangalan ng mga Hudyo. Tignan natin kung may makikita siyang Jesus. Doon pa lang talo na siya. Bakit? Ang usapan namin, namatay ba si Jesus? O wala namang Jesus na napako sa kasaysayan Kasi wala namang pangalang Jesus sa panahon ng mga Hudyo. Sa panahon ng anak ni Maria. Wala namang Jesus doon. Kaya doon pa lang sa pangalang Jesus, palpak na, walang namatay na Jesus. No? Tatakbo siya ngayon sa original na pangalan. No? Problema yan ng Bible nyo, bakit ganyan? No? So, yun lang po ang conclusion ko. Matibay ang aking stand patungkol doon sa theory ko kay Judas at hindi niya ito nagiba simula sa kanyang pagtindig, sa kanyang rebuttal, hindi niya ito binigyan ng pansin. So, yun lamang po, Mr. Moderator. Alright, so a blessed night. So bago tayo matapos, maraming salamat po sa DevCon for this opportunity.
na magkaroon po ako ng ganitong discussion po sa ating kaibigan. And thank you rin kay Mr. Ahmad sa point na ito na tayo nagkaroon uli ng ganitong dialogue. But anyway, kung matatandaan niyo po ang ating stand, I pointed out that na si Jesus ay talagang namatay, pinako sa krus. By what reasons? Point 1, Jesus' death was predicted in the Old Testament in Jesus' words. So, pinatunayan natin based on the prediction na binanggit ng ating Panginoon. Second point, ang mismong Journal of American Medical Association, sila ay nagkaroon ng talagang seryosong research. Take note, seryosong research na pinatunayan talaga that Jesus really died by crucifixion from scourging until he died by means of crucifixion. At saka yung probability of surviving crucifixion was very low, napakababa. Bukod dyan, professional medical opinions are unanimous, nagkakaisa talaga sila doon. Also, kahit sabihin natin na nakasurvive, halimbawa itong si Jesus sa crucifixion, napakalabo na testimony yan para maniwala yung mga disipulo niya that Jesus had risen from the dead. Concerning to that, baka nakalimutan po natin, nabanggit ko po kanina, Josephus, isa po siyang Jewish historian. Okay? And also, I will go on to read from Blessed Journal na kung saan ganitong sabi nila. Clearly, the weight of historical and medical evidence indicates that Jesus was dead before the wound to his side was inflicted and supports the traditional view that the spear thrust between his right rib probably perforated not only the right lung but also the pericardium and heart, and thereby ensured his death. Accordingly, interpretations based on the assumption that Jesus did not die on the cross appear to be at odds with modern medical knowledge. In short, ang historical Jesus na nabanggit sa Bible at pinatunayan mismo ng historical accounts ay talagang namatay by means of crucifixion. Anyway, siya ba'y nanatiling patay? No, he doesn't. On the third day, he rose again. Pinatunayan niya sa atin kung sino siya. He is the divine Son of God who came to this world. And number 2, binigyan tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. So, for example, kung yung claim ng kanyang belief ay totoo, like Surah 4:157, malaki rin yung problem. Because it only points out na kung tama yun, his God is a deceiver and his version of Jesus is a total failure. But in the Bible, the true God is victorious. Jesus is victorious. He truly rose from the dead so that we will have eternal life. If we are talking about the historical Jesus, ito yung matatagpuan sa scripture in the Bible. Not in that a certain kind of the version of Jesus na pinakilala sa atin ng isang document na naisulat 500 to 600 years after the time of Jesus and his apostles. So then, that's why I'm asking, how could I believe in a certain document na naisulat lamang 500 to 600 years after the time of eyewitnesses of Jesus? And lastly, I will mention a certain passage na dapat maunawaan ng lahat, na kung saan binanggit doon sa Romans 5:8. But God demonstrated His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. So malinaw po, based on evidence from the Bible and historical records, Jesus really died by means of crucifixion, and He is not dead permanently, because on the third day, He rose again. So maraming salamat po sa lahat po ng mga tagapakinig. Maraming pong salamat po. Maraming pong salamat sa ating moderator. And nawa, sa lahat ng ito lang yung sasabihin ko, saliksikin po yung both sides. Thank you and God bless.